Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa kapahingahan na iyong patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pagtitipon niyo sa amin, pag-gather niyo sa amin sa araw na ito na para po kami ay patuloy na magpuri sa inyong pangalan. At salamat din po, Panginoon, sa magandang panahon na inyong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Sa mga biyaya, Panginoon, sa isang linggo na nakalipas sa kami ay inyong patuloy na ginabayan at iningatan. Nawa, Panginoon, sa aming pong paglilingkod sa araw na ito, nawa, Panginoon, ay maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. At nawa, Panginoon, ay ang mga participants sa maghapon na ito ay inyong pong patuloy na i-guide na maging maayos at karapat-dapat, Panginoon, ang aming pagsamba sa inyo sa araw na ito. At salamat po, Panginoon, muli sa araw ng inyong kapahingahan na ipinagkakaloob sa amin. Nawa, Panginoon, ang mga kapatiran na papunta pa lamang po sa inyong bahay sa bahay ay patuloy niyong i-guide at ingatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagmamahal sa amin. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito lamang po ang hiling dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and happy Sabbath po sa ating lahat. Happy Sabbath. Kamusta po kayo, mga kapatid? Kamusta po ang isang linggo? Meron po bang binaha sa inyo? Meron po? Sa amin po wala pong baha sa labas, pero sa loob po ng bahay namin, pumasok po yung tubig galing sa kisame.
Kaya ayun po, mabuti po at tayong lahat po ay ligtas at ngayon po ay nakarating para po makapagsamba ng sama-sama. Isang pagpapala po na muli po tayong pinagtipon ng Panginoon sa kanyang banal na araw. Masaya po ba kayo mga kapatid tuwing Sabat? Amen. Dahil tayo po ay binigyan ng gift ng Panginoon para makapagpahinga. Salamat po sa ating Diyos dahil talagang iniisip niya tayo. Alam niyang pagod tayo sa buong 6 days at talagang binigyan niya tayo ng isang araw para po tayo ay makapagpahinga sa kanyang presensya. Ano man po ang ating pinagdaanan nitong nakaraang linggo, for sure, halo-halo po ang ating experiences. May mga tagumpay, meron din pong mga pagsubok, ngunit nandito tayo ngayon upang magpahinga sa kanyang presensya, magpasalamat sa kanyang kabutihan, at higit sa lahat, mas makilala po ang ating Panginoon. Sinasabi po sa Awit 122 verse 1, "Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y pumunta sa bahay ng Panginoon." Nawa po ang ating puso at isipan ay maging bukas sa mga aral na inihanda ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Nawa po habang tayo umaawit, nananalangin, at nag-aaral ng kanyang salita, maranasan nawa natin ang kanyang pag-ibig at presensya. Muli po, isang mapagpalang Sabat sa ating lahat at maligayang pagdating sa ating Sabbath School. Ganon din po, higit sa lahat, atin pong wini-welcome ang lahat dito po sa ASDA Church. Lalo na po ang ating visitors. Kung meron man po tayong visitors, ay welcome po dito po sa ASDA Church. Tayo po lahat, mga kapatid, ay tumayo at kamayan po natin ng ating mga kapatiran. Welcome to Sabbath School today. Good morning, good morning. Jesus is glad you came to stay. Good morning, good morning. Who has come to Sabbath School today? I have come to sing and pray. Smiles and songs and love we'll share. Jesus is with us everywhere. Welcome, friends, we're glad you're here. Good morning, good morning. Sabbath joy is shining clear. Good morning, good morning. Who has come to Sabbath School today? I have come to sing and pray. Smiles and songs and love we'll share. Jesus is with us everywhere. Salamat po sa inyong pagtugon mga kapatid, sa inyo pong pagkamay. Ayan po. Ngayon po, akin na pong ibibigay ang pagkakataon para kay Sister Joy para po ibahagi ang mission spotlight natin for this Sabbath. Happy Sabbath po mga kapatid. Bago po natin simulan ang ating mission spotlight, nais ko lang pong ipaalam na ang kwento natin ngayon ay tungkol sa Colorful Hope, ang kauna-unahang Seventh-day Adventist kindergarten sa Sofia, Bulgaria. At ang magandang balita po ay bahagi ng ating 13th Sabbath offering. Ngayong quarter, ang tutulong upang magkaroon po sila ng sarili nilang gusali. Ang nagsimula po ng kindergarten na ito ay isang nanay na ang pangalan ay Maria. Noong tatlong gulang na ang kanyang anak, kailangan niya nang bumalik sa trabaho matapos ang kanyang maternity leave. Ngunit bilang isang Adventist na magulang, nag-aalala siya dahil wala pang Adventist kindergarten sa buong Bulgaria. Ang tanging option ay public kindergarten pero hindi siya mapalagay. Isang gabi,
Habang sobrang nag-alala siya, tinanong niya ang kanyang asawa, "Ano ang gagawin ko?" sabi niya. "Kailangan ko nang bumalik sa trabaho." At ang sagot ng kanyang asawa ay simple pero tumatak sa puso niya. "Kailan mo may intindihan na baka gusto ng Diyos na ikaw mismo ang gumawa ng solusyon?" Parang boses mismo ng Diyos ang narinig niya sa mga salitang iyon. Doon niya naisip, siguro gusto ng Diyos na ako ang magsimula ng kauna-unahang Adventist kindergarten sa Bulgaria. Pero hindi naging madali ang lahat. Maraming nagsabi sa kanya na imposible iyon. Sabi nila, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Libre naman ang lahat ng kindergarten sa Bulgaria. Sino pa ang magbabayad para sa private na kindergarten? Pero hindi siya sumuko. Naghanap siya ng maupahang building. Halos lahat ng pinuntahan niya ay tumanggi. Ayaw nilang paupahan ang bahay nila baka dahil daw masira ito ng mga bata. Habang lumilipas ang panahon, halos mawala na siya ng pag-asa, kaya muli siyang nanalangin sa Diyos. Pagkatapos ng panalangin niya, naisip niyang maghanap naman malapit sa bahay nila. At doon niya nakita ang isang bahay na agad niyang naramdaman na hinanda ng Diyos para sa kanila. Pumayag ang may-ari na upa-upahan sila. At binigyan pa sila ng malaking discount dahil alam nitong nagsisimula pa lang ang kanilang proyekto. Pero may isa pang concern si Maria. Hindi pa niya nasasabi na Adventist ang kindergarten. Kinabahan siya dahil may mga tao sa Bulgaria na hindi maganda ang tingin sa mga Adventist. Pero nang pumunta siya para pirmahan ang kontrata, nagulat siya. Ang asawa pala ng may-ari ay nagbabasa ng Bible at isa palang retired professor ng religion at philosophy. Mas lalo pa siyang nagulat nang sabihin ng may-ari, "Kayo ay Seventh-day Adventist, hindi ba?" Kinabahan siya pero umiti ang may-ari. Sabi nito, nakita raw niya ang social media page ng kindergarten at marami na siyang naging Adventist students noon bilang piano teacher. Maganda raw ang impression niya sa mga Adventist kaya kampante siyang ipaubaya ang bahay nila sa Adventist kindergarten. Noong September 15, 2016, nagbukas ang Colorful Hope Kindergarten at dahil sa pagpapala ng Diyos, makalipas lamang ang 2 taon, ay nakapagbukas pa sila ng pangalawang branch. Hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nagtuturo hindi lamang na academic kundi higit sa lahat ng pagmamahal ng Diyos sa mga bata. At nanatili ring magkaibigan sina Maria at ang may-ari ng bahay. Patuloy rin nilang pinapanalangin ng mag-asawa, naniniwalang may plano ang Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan kapag may problema tayong kinakaharap, ang sagot ng Diyos ay hindi laging agad niyang ibinibigay. Minsan, tiyatawag niya tayong maging bahagi ng solusyon. At kapag sumunod tayo sa Kanya, siya mismo ang magbubukas ng mga pintuang hindi natin kayang buksan. Ngayon po, bahagi ng ating 13th Sabbath offering ang pagtulong sa Colorful Hope Kindergarten upang makalipat sila mula sa inuupahang gusali papunta sa sarili nilang permanenting building. Kaya inanyayahan ko po ang bawat isa na patuloy nating suportahan ang ating mission offering. Hindi man tayo makarating sa Bulgaria, sa pamagitan ng ating mga handog, nakakatulong tayong maipakilala si Jesus sa mas marami pang mga bata at pamilya sa iba't ibang part ng mundo. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Mic test.
Just the time I feel that I've been caught in the mire of sin. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and oh, my worldly one, the rings just melt into His love. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart, to know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ just say, I want to know you. Lord, I want to know you more. My daily deeds ordinarily loses life and soul. My heart begins to bleed sensitivity to Him is all. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart, to know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ said, say, I want to know you. Lord, I want to know you, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you. Lord, we want to know you more. Salamat po sa napakagandang awit kay Sister Aizen and kay Brother Arens. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating special feature. Ngayon po, ang akin pong inihanda ay may pamagat na How God Shows His Love to Us. Ayan. Sino po ang nakakaalam sa inyo ng 5 love languages? Sino po sa inyo ang alam kung ano po yung love language nila? Ikaw, Sister Zenith. Acts of service. Kay Sister Ruth.
acts of service din. Ayan mga kapatid, di ba? Meron tayo yung parang quality time, assurance, acts of service, gifts. Ayan po, may mga iba't iba tayong love languages. Ngayon naman po, alamin naman po natin kung ano po ang love language ng ating Panginoon. Marami po sa atin ang baka nakarinig na po sa konsepto ng five love languages o may simple idea po tungkol dito. Tayo po mga kapatid, iba-iba po yung paraan natin para ipakita yung pagmamahal natin. Ganon din po, iba-iba din po yung gusto natin na natatanggap natin na way ng pagmamahal. For example, sa atin pong mga magulang, yung mga magulang natin pwedeng hindi pala I love you. Pero sila naman laging gumigising ng maaga para asikasuhin ka. Lulutuin yung paborito mong pagkain. Ayan po, di ba? Parang may mga ganun po na hindi man siya pala I love you, pero iba po ang paraan ng pag-express niya ng pagmamahal. O kaya naman po, yung mga friends natin, hindi sila pala reply, hindi sila pala text, pala chat, pero once po na kinailangan mo yung presence nila, handa silang puntahan kaagad, damayan kaagad. So may mga ganun na hindi man sa pamamagitan ng pagsasalita, pero through actions, na-express po nila yung pagmamahal nila. Ngunit naisip po ba natin na ang Diyos ay nagpapakita rin ng kanyang pag-ibig sa iba't ibang paraan? Alam po natin na mahal tayo ng Diyos. Alam po natin yan, sinasabi nga po yan sa John 3:16. At sinasabi rin po sa 1 John 4:8 na ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi lang niya sinasabi na mahal niya tayo, ipinapakita niya rin ito. Ngayong umaga mga kapatid ay pagninilayan po natin yung 5 paraan kung paano po ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at kung paano rin naman po tayo pwedeng inaanyayahang tumugon sa kanyang pag-ibig. Ayan po. Una po ay towel. Ayan. Merong towel akong picture dyan na nagre-represent sa acts of service ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Matthew 20 verse 28, "Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ayan, kung naalala niyo po mga kapatid, si Jesus pa ang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Ayan po, ang hari ng mga hari ay hindi nag-atubiling yumuko upang maglingkod. At ganoon din mga kapatid, sa buong naging ministry ni Jesus dito sa mundo, makikita po talaga natin ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga ginagawa. Nagpapagaling siya ng may sakit, tumutulong sa nangangailangan, nagpapatawad sa makasalanan, at sa huli ay ibinigay pa ang kanyang buhay para sa atin. O diba? Sino po kayang iba na kaya yan gawin para sa atin? Walang iba po kundi si Jesus. Grabe po ang pagsuspoil niya sa atin sa kanyang acts of service. At paano po kaya natin maibabalik ang pag-ibig na ito sa Diyos? Sinasabi po ni Jesus na kapag tayo ay naglingkod sa iba, sa nagugutom, sa nangangailangan, sa ating kapwa, ay para na rin nating ginawa ito sa Kanya. Sabi nga po yan sa Matthew 25, verse 35 to 40. Ayan mga kapatid, ang acts of service na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon. Next ay ang words of affirmation. Ayan. Sino po dito yung gustong sinasabi na, ang ganda mo naman? Ako po. Ako na lang po yung tataas ng kamay. Sobrang mahal na mahal kita. Yes. Ayan po. Alam ko po na gusto nating naririnig yan sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po ba? Sabi nga po sa 2 Peter 1 verse 4,
through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Grabe mga kapatid, sobrang mahal tayo ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng Bible. Di ba nga po, minsan kapag sobrang lungkot tayo, Lord, please, bigyan mo ako ng words of affirmation. Tapos magbubukas ka bigla. Tapos biglang pagbukas mo, ang ganda nung saktong-sakto yung message, yung verse na nabuksan mo talagang para sa'yo. So hindi ba mga kapatid, ang salita ng Diyos ay puno ng mga pangako, pag-asa at katiyakan. Kapag tayo ay nalulungkot, may pangakong nagbibigay lakas sa atin. Kapag tayo ay naliligaw, pwede po natin isik ang Bible para sa kanyang mga salitang gumagabay. At kapag tayo ay napapagod, o di ba, inaanyayahan niya tayong lumapit sa kanya sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. Ang Biblia po ay isang patunay na mahal tayo ng Diyos. At bilang tugon, paano po kaya natin mababalik sa Panginoon ang ganitong pag-ibig na ipinapakita niya sa atin? Sabi po dito, maipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating papuri at pasasalamat sa Kanya. Yung ating pong ginagawang pag-aawitan, ginagawa nating panalangin. Ayan mga kapatid, isa po itong magandang paraan para ibigay talaga natin yung heart natin sa pag-awit sa ating mga congregational singing. Dahil ito po ay nagpapakita din ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Next naman po mga kapatid ay ang gift giving. Sino po dito ang mahilig makatanggap ng gift? Ayan, kapag birthday, Pasko. Ayan po, ang saya, ang sarap sa pakiramdam kapag nakakatanggap ng regalo, hindi po ba? Kahit simpleng bagay, kahit yung pinapamigay po nga sa atin dito sa Sabbath School na minsan panyo lang, minsan tissue, pero masaya po tayo na nakakatanggap tayo ng kahit ganong maliit na bagay. Hindi po ba kapag tayo ay nagmamahal, sobrang naging mapagbigay tayo, kagaya po kapag po ligawan face pa lang ng pag-ibig, grabe mang spoil. Dami, anong gusto mo pagkain? Gusto mo french fries? Gusto mo ng yan. So, andun po yung gift giving kapag mahal na mahal mo yung tao. Ngunit mga kapatid, walang regalong maihahambing sa ibinigay ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. At bukod kay Jesus, patuloy pa rin siyang nagbibigay. Ang dami niyang gift sa atin mga kapatid. Gift ng Sabbath, gift ng Bible, ang Holy Spirit ay Kanya pa pong pinadala para tayo ay gabayan. Napakadami pong gifts ng Panginoon sa atin. Kaya bilang tugon, mga kapatid, sa pag-ibig na ito ng Panginoon, hinihikayat tayong maging mapagbigay rin. Hindi lamang sa ating mga handog o ikapu, kundi pati sa oras, kakayahan, at sa pagpapatawad sa iba. Ayan, kasama rin yan mga kapatid. And pang-apat po na love language ng ating Panginoon, physical touch. Ayan. Mababasa po sa 2 Corinthians 1 verses 3 to 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Sa marami pong kwento sa Biblia, mga kapatid, makikita natin kung gaano po ka-powerful ang touch ng ating Panginoon. Kahit ano pang kalagayan mo, physical o mental, ang inyong karamdaman sa isang haplos ng ating Panginoon. Kahit nga po, mahawakan lang po ang garment, di ba? Napaka-powerful po ng touch ng ating Panginoon. Sa kanyang paghipo ay nagdala ng kagalingan, pag-asa at kapanatagan. Kahit hindi natin siya physical na kasama ngayon, patuloy pa rin nating nararanasan ang kanyang pag-aaruga. Kapag pinapalakas niya tayo sa panahon ng pagsubok,
kapag pinapawi niya ang ating takot, at kapag pinapasan niya ang ating mga alalahanin. Iyan ang kanyang mapagmahal na pagyakap sa atin. At kung mahal natin ang Diyos, hinihikayat niya tayong ipakita rin ang pagmamahal na iyon sa ating mga kapatid. Ayan. And last, mga kapatid, na love language ng ating Panginoon ay ang quality time. Alam ko po, majority ng babae, quality time ang love language. Ayan po. Gusto nila yung may makakabanding nila, makakaspend ng oras. Ayan. Sabi nga po sa Romans 8 verses 38 to 39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagmamahal po ng tao, mga kapatid, may limitations lang. Kagaya ng pag-ulan-ulan nitong nakaraan, grabe po yung baha sa Zapote. Kapag ako po taga-Imus, yung boyfriend ko taga-Las Piñas, ay, puntahan mo ako dito, kailangan kita. Wala na po, hindi niya na ako mapuntahan kasi grabe yung baha. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ang pagmamahal niya sa atin ay walang katumbas, walang makakahigit, mga kapatid. At ito ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin, ang kanyang presensya. Wala tayong mapupuntahan na hindi niya tayo maaabot. Lagi siyang handang makinig sa ating panalangin at hindi niya tayo iniiwan. At bilang tugon, mga kapatid, sa pagmamahal na ito ng ating Panginoong Diyos, inaanyayahan niya tayong gumugol ng panahon kasama siya. Maaring ito man ay sa panalangin, sa pag-aaral ng kanyang salita, at sa tahimik na makikipag-usap sa Kanya. Tulad ng anumang relasyon, mas lumalalim ang ating pagmamahalan kapag naglalaan tayo ng oras sa isa't isa. Ayan po, mga kapatid, ang 5 love languages ng ating Panginoon na Kanyang napapakita sa atin. Ngayong umaga po, ayan po, nakita natin ng iba't ibang paraan kung paano ipinapakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa Kanyang paglilingkod, sa Kanyang salita, sa Kanyang mga biyayang pinagkakalob sa atin, sa Kanyang pag-aaruga, at sa oras na nais niyang gugulin kasama natin. Ngunit kung iisipin natin, ang 5 ito ay nagtuturo lamang po sa iisang tao. At yun po ay si Jesus. Si Jesus po ang pinakamalinaw na larawan ng pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang buhay, nakita natin ang lahat ng ito. At iyan po ang magiging sentro ng ating Sabbath School lesson ngayong umaga. Ang tunay na larawan ng pag-ibig. Nawa po, mga kapatid, habang pinag-aaralan po natin ang ating lesson ngayong umaga, ay mas makilala po natin ng ating Diyos na unang umibig sa atin. Happy Sabbath po, mga kapatid, at nawa po ay na-bless po kayo sa ating special feature ngayong umaga. Tayo po ay maaari na pong dumako sa atin pong Sabbath School Lesson Review.
Hello?
Mga kapatid, meron na lang po tayong 8 minutes. Sige po. 15 minutes.
Meron na lang po tayong 5 minutes para po sa ating summer school list. Salamat po. Oh.
para po i-summarize ang ating lesson. Mga kapatid, tayo po ay manalangin na para po ma-conclude ang ating Sabbath School. Maraming salamat po sa mga nag-lead po sa ating Sabbath School Lesson Review. Ngayon po mga kapatid ay dadakunan po tayo sa ating Celebrants of the Week. Kung meron po tayong mga nag-celebrate ng kanilang birthdays from August 9 to August 15, sense po ng birthday, ng kanilang baptism, ng wedding anniversary, o kaya naman po ay mga first-time visitors sa ating church, ay atin po silang ini-invite dito sa harapan para po mabigyan ng simple token mula po sa Sabbath School. Mga first-time visitors po, dito po kayo sa harap. Meron po ba tayong mga birthday celebrants or baptism celebrants? O kaya naman po ay nag-celebrate na kanilang wedding. Ay, dito na lang po. Dito na lang po. Ayan. Salamat po. Welcome po. Sino pong nag-invite sa inyo? Okay po. Welcome po sa ASDA Church. Si sister po, ano pong sinelebrate nila? Birthday. Birthday, kailan po birthday nyo? 15 now. Ay, ganyan po. Happy birthday po. Birthday po ni sister. Ayan. Meron pa po ba tayo mga celebrants? Ito po si brother. Ano pong sinelebrate? First time visitor. Welcome po sa ASDA Church.
Meron pa po ba, mga kapatid? Invited by Sister Mel po. Ayan, welcome po. Saan po kayo? Galing province po? Galing Bicol. Galing Bicol daw po sila. Thank you. At wala na po bang habol, mga kapatid, mga celebrants? Akin pong ini-invite si Brother Federico para po ipag-pray si sister po na nag-birthday today at ang atin pong mga first-time visitors. Tayo po ay, mga kapatid, tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, ang Diyos na unang nagmahal sa amin. Salamat sa araw ng Sabat na inyo pong ipinagkaloob sa amin na kami ay binigyan nyo ng isang panahon, alalahanin at magbigay kami papuri sa inyo. Narito, Panginoon, sa aming harapan, kasama namin ang mga kaibigan namin na unang araw, unang pagdalo nila sa lugar pong ito, nakasama namin na magsamba sa inyo. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy silang gabayan, bigyan ng lakas, at damhin ang inyong pagmamahal. At sa ganun ay mas kasama namin sila, hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang doon sa langit na bayan, Panginoon. Aming dalangin na pagpalain ang kanilang mga kapatid, pamilya, ang pamilya na kanilang nirepresentahan. Pagpalain sila, Panginoon. Aming dalangin na bigyan sila ng lakas at lalo pang makilala ang tunay na pagmamahal. Panginoon, narito rin si Sir Nancy na siya ay araw ng kanyang kapanganakan. Today is her birthday. Aming dalangin, Panginoon, na ang patuloy na pagpapala ng langit ay kanyang matanggap at lalo pa siyang gamitin sa inyong gawain at makita ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Panginoon, gamitin siya na instrumento at narito ang mga kapatid ay witness na kaming lahat ay inyong gamitin sa inyong gawain. Salamat, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat na ito'y aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pwede na po kayong maupo. Tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang ating closing song. Ang atin pong Sabbath School theme song. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, preaching for the world to see. His
tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa magandang panahon na ito na kami ay nakarating po sa inyong bahay-sambahan na ito upang purihin po namin kayo sa kaitaasan, Ama. Salamat po sa magandang lesson na aming napag-aralan na ang inyong dakilang pag-iibig, ang inyong ipagkaloob sa amin na ang bawat bunga ng pag-ibig na ito ay mapasa amin, Ama, upang sa ganon ay maipakita namin ito sa aming mga kapwa na hindi pa po namin kapanampalataya o maging sa aming mga mahal sa buhay, Ama, at sa aming mga kaibigan. At patuloy kaming gabayan ng inyong banal na Espiritu sa susunod na serbisyo na away ang inyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Ipatawad ang lahat po naming pagkukulang, pagkakasalang nagawa sa pangalan po namin tagpagligtas sa Jesus. Amen. Mic test. Happy Sabbath mga kapatid. At welcome po ulit sa ating mga first-time visitors dito sa CAA. Kami po ay masaya dahil nandito kayo ngayon sa aming simbahan. Ganon din naman sa ating mga viewers sa ating FB Live, kung saan man po kayong part ng mundo na kayo ay sumusubaybay. Kami po ay masaya sapagkat kayo po ay nakikicelebrate ng Sabat dito sa CAA Church. Tayo po ay dadako na sa ating announcement. Una pa rin po dyan yung ating daily morning devotional, mga kapatid. Hindi po tayo napapagod na mag-encourage, mag-invite na mga willing mag-join in this daily morning devotional. Kung kayo po ay free during 5 a.m. to 6 a.m. in the morning, mga kapatid, feel free to join us. Mag-reach out lang po kayo kay Sister Rose Alner, ang aming prayer ministry head, or any of the prayer ministry council, mga kapatid. Next po is yung patuloy pa rin nating Bible Study Initiative. Kung kayo po ay may kakilala na gusto magpa-Bible study, or kung kayo naman ay may gustong pa-Bible studyhan, or you yourself, mga kapatid, gusto nyo lang magkaroon ng kausap. Minsan ang hirap maghanap ng kausap, no? Mag-join lang po kayo sa aming Bible study na ginagawa dito every Sabbath. Ito rin po ay available virtually. Depende po sa inyong schedule. Marami po tayong Bible teachers dyan na pwede magturo. Bigay nyo lang yun yung schedule, isi-set up po natin yung Bible study na yan. Pwede po kayo mag-reach out kay Elder Francis Tolentino or kay Elder Melfred Niazep. Patuloy pa rin po ang ating announcement, pag-i-encourage sa bawat isa, mga kapatid, na suportahan yung ating Alcansya Project. Again, yung ating Alcansya Project, ito po yung ating initiative para magtayo ng bagong simbahan dyan po sa lugar ng Green Valley. Kung ayaw nyo pong humingi ng Alcansya, kung tingin nyo medyo malaki yung Alcansya, mga kapatid, pwede nyo na rin namang idiretso yan sa inyong mga tithes and offerings envelope. For the Alcansya, mga kapatid, just look for Brother Ray Abicabel para makuha niyo po yung Alcansya na ito. Ayan, yung announcement po natin for dental mission last Sabbath, medyo nabago lang po yung oras. From 1 to 5 p.m., ito po ay gagawin na from 9 a.m., mga kapatid. Ito po ay umaga hanggang hapon para mas marami tayong mapaglingkuran ng mga kapatid o mga kaibigan dyan sa lugar ng Aratilis Covered Court, mga kapatid. Ayan po ay gaganapin na this coming Tuesday, August 25. Kung kayo po ay physically available, pwede kayo mag-volunteer
Siguro mag-assist lang kayo doon mga kapatid at nawa tayo ay maraming mapaglingkuran dyan sa lugar ng Aratilis Covered Court. Ayan. So in line po with our initiative to build a church dyan sa lugar ng Green Valley, patuloy pa rin po yung ating friendship ministry sa lugar na yan. Kaya nga, this coming August 30 to September 5, August 30 to September 5 lang yan mga kapatid, tayo ay magkakaroon muli ng nightly seminar. Ito po ay family seminar sa lugar ng Green Valley Covered Court, mga kapatid, sa ganap na alas 8 ng gabi. Kung kayo po ay available na mga gabi na yan, mga kapatid, let's support this ministry nang tayo po ay ma-recognize. Magkaroon ng friendly ministry sa lugar ng Green Valley. Ayan, at patuloy pa rin po tayong ina-encourage na mag-provide ng ating mga pledges sa ating Sabbath School lesson, sa ating church electricity for air condition, mga kapatid, lalo't higit ang ating Dorcas ministry na nakakatulong hindi lamang sa mga kapatid dito sa iglesia, pati sa mga kaibigan natin na kumakatok dyan sa labas. Ayan, patuloy pa rin po tayong ina-encourage ng ating literature evangelist, mga kapatid, yung mga family. Ano po, na mag-order ng mga libro na makapagpapatatag sa ating pamilya. Yung mga care group leaders, mga kapatid, encourage our care group members na kumuha ng aklat na ito at suportahan natin ang publishing. In a world searching for hope, God is calling his people to speak with one voice. One Voice 27 is a worldwide movement of the Seventh-day Adventist Church, calling every member, every family, every local church, and every ministry to lift up Jesus. The message is simple. All things new, hope starts here. In 2027, we remember a sacred milestone. About 2,000 years since Jesus was baptized and began his public ministry. But One Voice 27 is not only for pastors, not only for evangelists, not only for media ministries. This is mission for all. Every church member has a part. Your phone can be a pulpit. Your home can be a Bible study center. Your testimony can become someone's first step back to God. Your invitation can change a life. So how can every member participate? On September 5th, 2026, let us begin together. Pray with your church. Share the official message online. Post your personal testimony. Tell your family and friends. All things new, hope starts here. Before we speak to the world, we must first walk with Jesus. Read the Gospels. Spend time in prayer. Study the life of Christ. Ask God to renew your own heart, because the most powerful witness is a changed life. Make a list of people you will pray for: a family member, a neighbor, a classmate, a coworker, a former church member, a friend who needs hope. Begin with prayer, then build a friendship. Mission starts where you are. Share a Bible verse. Send a Hope Channel program. Invite someone to Sabbath worship. Offer to pray for a friend. Start a small group in your home. Use your social media to point people to Jesus. Do not wait for a big event. Start with one soul. As the global celebration approaches, unite in prayer. Pray for the Holy Spirit. Pray for your church. Pray for your community. Pray for the names on your list. Every great movement of God begins on our knees. In September 2027, let every church member bring someone. Bring them to worship. Bring them to Bible study. Bring them to evangelistic meetings. Bring them to small groups. Bring them to Jesus. This is the celebration, not only of an event, but of lives made new in Christ. One Voice 27 is not just a campaign. It is a call to unity, a call to prayer, a call to witness, a call to make Jesus known. And your part matters. So today, say yes. Yes, Lord, use my voice. Use my home, use my phone, use my story, use my church. Because in Jesus Christ, the broken can be restored, the weary can find hope, the lost can come home, and all things can be made new.
One Voice 27, all things new. Hope starts here. Ayan, salamat sa pag-play, Brother Ralph. So in line with that, mga kapatid, this coming August 18, yung atin pong mga leaders ng church ay magkakaroon din ng meeting, online meeting mga kapatid, para sa gaganapin nating One Voice, para sa mission natin next year. Ano po, hindi lang po ito exclusive sa ating mga church pastors, mga kapatid. If you accepted Christ as your Lord and Savior, you are part of this movement, of this mission, mga kapatid. Let your light so shine among men so that it may glorify your Father in heaven. Tayo po ay dadako na sa ating prayer request and thanks. Before that, meron po pala tayong announcement. Yung ating family life ay around 2:30 p.m. mamayang hapon. And after ng ating family life, mga kapatid, wala po tayong AY. Sapagkat ito po yung ating gagawing visitation. Ito po ay 1 month or monthly visitation. So mamayang hapon, sama-sama po tayong bumalik dito sa church after ng ating family life program. Tayo po ay magbahay-bahay. Kamustahin natin yung ating mga care groups. Hindi na natin nakikita ang mga kapatid. Kamusta na ba sila? Ano po? At nawa lahat ay makilahok. Tatawagin ko po si Elder Francis for our prayer request and thanksgiving. Meron po tayong papel dyan sa likod na pwede niyong sulatan ng inyong mga pasasalamat, mga kahilingan na idudulong natin sa ating buhay na Diyos. Happy Sabbath. Yun, happy Sabbath mga kapatid. Baka may special prayer request kayo dyan. Atin pong ilapit sa ating Panginoon. Yan mga kapatid, no? Baka meron pa po dyan. Prayer request. Sige po. Meron pa po ba, mga kapatid? Ang sabi ng ating Panginoon, no? Ibigay natin sa Kanya ang ating mga pabigat, suliranin, no? At Kanyang bibigyan ng kagaanan, no? Sige mga kapatid, baka meron pa. Special request. Okay na? Sige po. Kung wala na po, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Let's pray. Maraming salamat, O Lord, sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin. Andito po ang iyong bayan, lumalapit at nagbabalik ng papurit pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Andito ang iyong bayan, lumalapit sa iyong paanan at kami po ay may mga kanyang-kanyang suliranin sa aming kinaaniban na pamilya. At amin pong inilalapit sa iyo, Ama, si Sister Shirley Katampatan
at si Sister Lenny Licaros. Ay sila po ngayon ay may nararamdaman na high blood. Lord, amin pong inalalapit itong aming kapatid na inyo pong gawing normal ang kanilang mga dugo, Ama. Pababain po ang kanilang high blood upang ang kanilang pakiramdam ay maibalik sa normal. At sila po naman ay aming makasama dito upang magpuri sa iyong banal na pangalan. At amin pong inilalapit si Santos na sa kanyang kalagayan ngayon, Ama. Siya po ngayon ay nasa ospital, nasa ICU. Ano man ang kanyang kalagayan, O Lord, napakadelikado po nito. Alam po namin na delikado ang nasa ICU. Pero hanggat nandyan po kayo, kayo po ang magpapagaling sa kanya, mag-aalis sa napakadelikado sitwasyon, kanyang buhay. Inyo po siyang pagalingin, O Lord, sa kanyang nararamdaman at bigyan po ng espesyal na kagalingan ang kanyang mga doktor upang mabalik ang kanyang kalakasan ng katawan. Mailabas po siya sa ICU at tuluyan po siyang gumaling. At pagpalain pa rin po ninyo ang mga gamot na kanilang iniinom upang makatulong din po ito, Lord, sa kanilang kagalingan. At amin pong inilalapit ang aming church, ang aming congregation, Lord, sa mga panukala nyo sa amin, sa mga plano, Lord, sa dental mission. Amin pong inilalapit ito na maging successful at marami pong mapagservisyohan. Ganun din po nilalapit namin espesyal ang aming pastor, si Pastor Richard Dolton, ang kanyang pamilya, O Lord, sa kanilang mga plano at sa gaganapin naming study gabi-gabi sa Gatchalian, O Lord. Kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin, may mga part, lalo na po sa aming pastor. At sa mga nasa online, Ama, kung asan man po silang lugar, ay may mga dalangin din po sila na espesyal na ilalapit sa inyo. Amin din po silang pinagpipray na sagutin po ninyo ang kanilang mga kahilingan, kagamutan, o mga achievement na pasasalamat, O Lord, inyo po silang dinggin. At ganun din po sa mga kapatiran namin ngayon dito na hindi po nasabi ang kanilang mga espesyal na panalangin, ay inyo pong dinggin, O Lord, na tugunan ang kanya-kanyang mga problema, suliranin, mga pangangailangan, kagamutan ng bawat isa sa amin, O Lord. Kami po ay nagpapasalamat kung gaano po ninyo kami iniibig sa bawat oras, araw, at pagpoproteksyon sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Lord. Amin pong inihingi ng tawad ang aming mga pagkukulang, pagkakasala, alang-alang sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, hello. Hello, hello. Happy Sabbath po, everyone. For our inspiration, let us sing, My Maker and My King. Hello. For our inspiration, let us sing, My Maker and My King, hymn 15:1-5. My Maker
Hello. Praise the call and give, my God, thy benefits demand more praise than I can give. Lord, what can I impart when all is thine before? Thy love demands a thankful heart, the gift alas how poor. Thy love demands a thankful heart, the gift alas how poor. Oh, let thy grace inspire my soul with strength divine. Let every word and each desire and all my days be thine. Let every word and each desire and all my days be thine. Purihin ng Diyos sa magandang araw ng Sabbath. After 2 weeks of consistent rain, mga kapatid, sa awat biyaya ng Diyos tayo ay nakakita ng araw. Amen? Tayo po ay magalak sapagkat nagpadala ang ating Panginoon ng isang tagapagsalita na bago. Ano po? Na bago. Siya po ay isang kabataan. Siya po ay member ng South Taguig, Bagong Bayan Church. Siya po ay isa ng kasal sa isang kapatid sa iglesia din naman. Wala po yung asawa niya ngayon sapagkat meron ding gawain sa isang church. Siya po ay kasalukuyang AY and communication leader, both ng lokal and ng district. Siya po ay nagtatrabaho bilang isang QA tester lead sa GCash, mga kapatid. Siya po ay walang iba kundi si Brother Dodds Soledad. Dahil ang kanyang message po ay nakaangkla sa mga kabataan. Yung target audience po ay mga kabataan. Allow me to read the short passage found in the book of Psalms, chapter 119, verse 9 to 11, 16. It reads, "How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. In the way of your testimonies, I delight as much as I in all riches. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word." Pagpalain ang talata ng ito at happy Sabbath. Holy, holy, holy.